guys, magandang hapon sa inyo lahat and welcome back to my channel. So sa video na to, magriripat po tayo ng mga bonsai. Pero hindi po ito. Ito, last year ko pa po nagawa yan. Ito naman, last week. Ito po yung mga bago natin bonsai at yung overgrown, iriripat po natin. And after that, marami pa po tayo dyan at marami pa po tayo sa loob ng mini greenhouse. So for now, hanap tayo ng gagawin. So ito po for now, ito po ang gusto kong ilipat and ito-trim natin. So kung makikita nyo, overgrown na po siya. So guys, kung makikita nyo po, sobra na po ang lago niya. Napabayaan na po natin yan. Ano, sobra na haba. Kaya today, pabawasan na po natin yan. So marami tayong tatanggalin dyan. Okay guys, so bago tayo mag-umpisa, pakita ko sa inyo itong bagong bili ko. Ito po yung patungan ng bonsai. Para kapag nag-aayos kayo o pang display nyo yung bonsai, ito po yung patungan niya. And for example, ikon natin ito isa. Patong nyo dyan. So kung babaguhin yung position niya, naiikot po yan o gumagalaw. So ideal din po to pag ito po, magwa-wiring kayo or magre-ripat kayo ng bonsai. So hindi nyo kailangan ipiit ng ganyan. So ipapatong nyo lang po yung bonsai na ginagawa nyo like that. Then pwede nyo siyang iikot ng 360 para makita nyo sa lahat ng side yung itsura niya at mas makakapag-ayos kayo ng komportable, di po ba? So ayan po, reflex ko lang po ang patungan ko ng bonsai. So umpisa na po natin. Okay guys, so umpisa na po tayo. So una tatanggalin natin to sa paso niya. Alisin muna natin to. Yung timba gagamitin natin kasi cascading po yung gagawin natin dito. And ang paglilipatan ko, ito lang pong maliit na pot. So makikita nyo po, malaki at mataas po itong ang lalagay niya. Pero ililipat ko pa sa maliit. Usually pag cascading, makikita natin mahaba ang ginagamit or maliit na pot tapos meron silang stand. So now, babalik ko siya sa maliit na pot. So again, first, bubunutin natin to. So ayan, kung makikita nyo, kapal na po ng ugat yan. And babawasan natin ng lupa at yung mga ugat. So linisin ko lang po ito.
mataas masyado. Kaya bawasan natin. Yung tanggalin na rin natin yung mga damo-damo dyan. Ito yung ugat nila. Okay, so kakat na lang po natin to, tapos iriripat na natin. Okay guys, so ito na po siya. And again, buwasan lang muna natin ang ugat dahil sobrang kapal. Okay. So, again, ito po yung gagamitin natin na bago niyan lalagyan o yung pot. Pero before that, lalagyan natin ng white para hindi siya matuba. So kung makikita nyo, isa lang po butas nito sa ilalim. So wala tayong paglalagyan nitong wire niya. Ang gagawin natin, walan tayo ng isang stick. And twist lang natin yung wire sa stick. Gawin natin sa ilalim para hindi po siya maalis. Okay, so gamit tayo ng kadama or buga. Yun po, lagyan natin sa ilalim. Kapal pa rin ang ugat niya. Buwasan pa rin natin ng konting ugat. Masyado pa rin kasi makapal. So again, cascading po ang gagawin natin dito. And since na square itong gagamitin natin na paso, ilalagay ko siya sa corner. Ito. And
itinagilid ko sa instead po na nakatayo na ganyan. So, ito po yung itsura niya dati sa dati niya lalagyan. Now, nilagay na natin sa corner, tapos itinagilid pa po natin. Ito ba? Lapit nga natin. So, ito po ibig sabihin, instead na nakatayo pong ganyan, lalagay po natin sa corner at ibababa pong ganyan, tatagilid. Okay, so now, muna natin siya ng lupa bago natin itali yung wire. Or, wait. Tali na muna natin yung wire. So, dito muna itong wire sa ugat. Hindi na po siya lumalaw. Okay. Now, lagyan na po natin ng lupa. And, yung gagamitin ko pong lupa ay yung potting mix po natin na lalagyan natin ng konting adama or buga. So maghahalo po tayo. So ito po yung potting mix na ginagamit ko sa mga halaman ko sa garden, and yung akadama or buga. So, hinahalo natin ng akadama yung soil mix natin para makahinga ng maayos yung ugat po ng halaman. Kasi pag purong lupa lang po, pwede rin kayo maglagay ng mga bato or buhangin. Tapos sa inyo po kung anong mixture ang gusto nyo gamitin. So again, kaya po natin lalagyan ng akadama para po magkaroon siya ng space at makahinga ng maayos yung ugat ng halaman natin. Sigurado ko lang po na pumasok po yung lupa sa mga pagitan ng ugat. Yan, sisisignan natin ganyan. Okay, so hindi po siya masyadong pupunuin para po pag dinilig natin ay hindi naman po aapaw yung tubig at matatapon lang yun. So mababa siya ng konti sa pasok. So, ayun po, tapos na po. Biro lang. Kayo naman. So, tapos na po tayo sa lipat niya. Ayun po. Now naman, mag-trim tayo. And wawiringan natin. So, first, tingnan natin kung anong gusto natin gawin na design sa kanya. Pero, ito po yung nilagay kong wire last. Here, makikita niyo po ay yan po, sumobra na po ang skip. So, nag-overgrow na po yung bonsai natin sa wire natin. So, kailangan tanggalin muna yung wire. Tapos, nakalagyan natin ng panibagong wiring. Kinain na po ng sanga or ng branches yung wire na nilagay natin. So itong wire na po ito, nasa 1 year pa lang po, last year pa lang po ito ginawa. Here, tingnan natin kung anong design ang gusto natin.
balak. So I think tatanggalin ko itong isang ano to, itong mahaba na to. May iniisip ako na gusto ko siyang gamitin sa design, kaya nga lang for now, gawin muna natin minimal lang design. So itong branch na to, tanggalin muna natin. Okay, so yun na po. So itong isang to, tanggalin na rin po natin. Po. So I think tanggalin ko rin ito isang to. Ito. So now, tinitingnan lang po natin kung ano magandang position or so again, tinitingnan lang po natin kung ano magandang gawing position natin dito sa bonsai natin bago natin lagyan ng wire. So tanggalin ko po itong isang to. So yun po, unti-unti na po siya nahuhubaran. Kumakunti na po yung mga branches niya.
think tanggalin ko na rin itong isang to. May tingin po itong isang branch na to. Isinagin po natin. So, very minimal na lang po ang nangyari sa bonsai natin. Isang pababa, isang po nasa taas. And now, again, iniisip ko kung paano gagawin ko dito. Okay, so wiring na po natin para makita natin kung anong maging itsura niya. So medyo makapal po itong gagamitin kong wire kasi medyo matigas na po yung branches niya. So matanda na po kasi ito. And isip na ito lang po yung natira kong pang wiring. Kasi last week kami ko po actually inayos na bonsai. And naubos po yung mga pang wiring natin. Kaya itong medyo matigas na lang po natira. Ang ganda lang po dito, mas madali po natin siyang may susunod. Kasi nga matigas po itong wire na gagamitin natin. Ang medyo mahirap lang doon dahil nga ang matigas siya. So ang hirap i-ayos nitong wire. Lalo na dito sa gagawin nating bonsai specimen na medyo malambot ang balat. Kaya doble ingat po. Makikita niyo po, bago ko idikit sa branches yung wire, ipinipihit ko na po siya in advance kasi nga masyado pong malambot tong skin o yung balat ng bonsai na to, kaya madali po siyang magasgas. So ginagawa ko, as I twist the wire, binebend ko na rin po siya. Kasi kung ididikit ko siya muna sa branches bago ko to twist, magagasgas po yung balat ng bonsai natin. Makikita niyo po, biglang tumuwid yung branch ng halaman kasi nga po again, tigas po yung wire. So now, i-bend po natin siya.
matalas po yung dahon ng bonsai natin. Sakit po. Masakit po sa makatusok. Tigas. So, trim lang po natin ito sa baba niya. This one. Sagad na natin. Sa baba, bawasan natin. Then, ito niya, tinitrim ko lang po. Bumili nga pala ako ng gunting na pang-clip talaga ng bonsai kasi yung ginagamit kong clipper, yung pang-gupet, medyo kanina po. Kaya bumili tayo ng bagong clip. Bawasan natin dito. Okay, now, yung babaw naman po, lagyan natin ng wire. So, pinag-iisip ako maigi. Ano ba magandang position ito sa babaw? So, kung maitingin sa baba, okay na po tayo. Now, yung iba po naman po ang gusto kong makuha. Pasensya na. Tatakpan ng kamay ko yung bonsai.
So, ano sa tingin nyo? Mas maganda bang ganyan? Taas siya? Tapos kaya natin bumaba dito? Or sasalubong natin dito ng ganyan? Pero syempre medyo nakaangat. Sa tingin nyo guys? Kung medyo mahirap desisyonan, mali na ano ko. Pero isang gusto kong gawin siya naka ganyan para nagka-cascade din po siya. Okay. Natin. So, pwede ko siyang pababayin din dito. And itong isa nga again, isasalubong ko ng ganyan. So, habang humahaba po kasi, bababa naman yun dito. So, dito naman siya magka-cascade sa kabilang side. Okay. Wawiringin ko siya. Gagawin ko siyang pa-cascade dito sa kabilang side. Again, tulad ng sinabi ko, matigas po itong wire na ginagamit ko kasi naubusan ako nung medyo malambot ng konti dito na wire. Kaya wala akong choice. Hindi ito ang gamitin ko. Kaya nga lang, in the process, medyo nagagasgas po yung sala niya. And actually masakit sa kamay. Dahil ang bigas.
kagandahan dito, ang dali pong i-handle or i-ayos yung branches niya kasi again matigas po yung wire. So now ito na lang malambot na branch ang wiring natin, and for that itong medyo malambot na wire na lang gagamitin natin, hindi na yung sobrang tigas kasi nga makikita nyo malambot po to, so madali siyang i-handle. So kung malambot na wire na lang po gagamitin natin. So mas madaling i-handle to again kaysa dun sa isa. Mabibitin na naman ako ah. Wow, bitin. Okay guys, so nasa tingin nyo, kita nyo ba may maayos? So ayun po, trim lang natin ng konti, nakalitaw yung wire sa ibabaw. So bend na natin ito para hindi ito masyado. Okay, so bawas lang tayo dito ng dahon. Dito. Here. So there, nasa tingin nyo guys. Lipat tayo ng pwesto. Hindi nyo yata makita masyadong maayos. So okay guys, ayun na po yung finished product ng cascading bonsai natin. So again, binaba natin to isang branch, or actually nakababa na naman po talaga yan. Winiringan lang po natin, binawasan natin ng ilang branches, and niretain natin itong isang dito, tapos magkakascade po tayo ng isa pa dito sa kabila. So habang tumatagal, haba po ng haba yan, magbababa po siya din ng isang mahabang branch po dyan. Pero titrim po natin kung hanggang saan lang po gusto natin. And who knows, maaaring magbago pa din po ang itsura niyan. So again, sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko sa inyo. Ayan po, cascading bonsai po. And kung magagawa niyo po, pakilike naman po video na to, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe to my channel na rin po. Maraming salamat po. Thanks for watching.